Yan, ito. So, ito, ang tawag dito anak is improper fraction. Pag sinabing improper fraction, malaki yung numerator sa denominator. Nakuha mo? Ano ang tawag sa fraction na ito na malaki yung numerator? Improper fraction. Improper fraction. So, ito ay gagawin nating simplest form or lowest term. Paano gagawin? I-divide natin. Okay? So, 13 divided by 12. Ilang 12 meron sa 13? 1. Oh, so, 13 divided by 12 is 1. 1 times 12, 12. 13 minus 12, 1. 1. So, yung remainder mo, ito ay magiging numerator. Over, 12. magiging, ito yung denominator mo. So, ang nalabas niyan, ang tawag diyan, mixed number. Ang mixed number is composed of whole number and a fraction. Okay. So, yung lowest term niya ng 13 over 12 is 1 and 1 over 12. Kasi mixed fraction. Yes, yan. Mixed number na ang tawag yan. Okay? Ha? Apo. Sige. Ilagay mo yung simplest form niya. Okay. Next number. So, itong next problem mo is subtraction. 15 over 20 minus 10 over 20. Okay? So, sabi ko nga kanina, pag common denominator, ano ang gagawin? Copy. Copy the denominator. Opo. And anong gagawin doon sa numerators? Subtract. Subtract. Yan. So, 15 minus 10 is 5. 5 over 20. 20 kasi pareho sila. Now, next step is to find the common factor of 5 and 20. Yung common factor na kukunin natin ay ibig sabihin nun, pwede mong i-divide sa numerator at denominator. Anong number kaya ang pwede mong i-divide sa 5 at 20? 1. 5? 5? Okay? Ano yung pwede mong i-divide? Sa 5? Oh, 5, di ba? Pwede? Pwede. Pwede. Pwede mong i-divide yung 5 sa 20? Opo. Pwede. So, ibig sabihin, ang common factor ay 5. 5. Very good. 5 over 20. So, nakuha natin yung common factor. So, ibig sabihin, 5 divided by 5 and 20 divided by 5 para makuha natin yung lowest term. 5 divided by 5, 1. 1. 20 divided by 5, 4. 4. Therefore, the simplest form or the lowest term of 5 over 20 is 1/4. Ha? Opo. So, 1/4 is a proper fraction. Di ba yung kanina, improper? Opo. So, pag proper fraction naman, maliit yung numerator kisa doon sa denominator. Anong tawag sa fraction na ito? Proper fraction. Proper fraction. Sige, gawin mo ulit yung sunod at ipacheck mo sa akin. Sige po. Thank you po.
Okay, next problem. Okay, dito sa number 3 natin na i-solve ay 16 over 18 minus 5 over 6. Ano ang gagawin natin pag magkaiba naman yung denominator? Okay? Ang unang gagawin natin is find the LCD. Ano yung LCD? Ano? Least Least common denominator. Least common denominator. Opo. Yun yung kukunin natin. Okay? LCD. Yan. 18 and 6 ang denominators natin. So sa rule, dapat kung mag-subtract ka or mag-add ng fraction, dapat pareho ang denominators. So itong problem na ito ay hindi pareho ang denominators. Kaya kukunin natin yung tinatawag na LCD. Ibig sabihin, ano yung number na po pwede mong i-divide sa dalawa? So sa pagkuha ng LCD, yung technique dyan is kukunin mo yung multiples niya. Okay? Multiples of 6, multiples of 18. Yan. So what are the multiples of 6? 6, 12, okay, 18, 12, 18. Okay, hanggang dyan lang ka na muna kasi 18 na yun nandito. Okay? So, multiples of 18. 18, 36, 36. So, ibig sabihin, hindi ka nalalayo dyan kasi may nakita ka ng parehong denominator. common, Ito. yung multiple ng 6 common factors niya, o multiple pala. Oh. So, ano yung nakuha mo dito? Yan, di ba? Opo. 18. Okay? So, nag-come up sila sa 18. So, ito yung magiging CD. LCD. Yan, lagay mo ngayon dito. Diba? Oh, 18. 18 divided by 18, 1. 1. Then, i-multiply mo siya sa numerator niya. So, 18 divided by 18 1. times 16 16. is 16 minus 18 divided by 6, 6, 12, by 3 3. times 5, 15. 15. Pwede na natin i-minus kasi may pareho ng denominator. 16 minus 15, 61. 1 over 18. 18. Lowest term na ba siya? Yeah. Yes, lowest term na siya. So the answer is 1 over 18. Nakuha? Opo. Okay, bibigyan kita ng problem kung nakuha mo yung aking explanation. Okay? So, ito, sagutan mo to ha. 10 over 16 minus 3 over gagawin ko na itong ano pala. 10
10/16 minus 3/32. Yan. Sagutan mo. Okay. So, kanina, binigyan ko ng problem yung anak ko. At i-explain niya ngayon kung paano na niya nakuha yung sagot. So, yung problem na binigay ko sa kanya, ito yun. 10/16 minus 3/32. Tingnan natin kung kanyang i-explain. O, sige anak. Explain mo kung paano nakuha mo yung sagot mo. Sige. Ang una ko pong ginawa ay, kinuha ko po yung LCD ng 16 tsaka 32. Tapos po, kinabi ko po yung 32 po. Tapos po, ginawa ko po, 32 divided by 16 equals 2 times 10 equals 20. Tapos po, i-minus ko po siya sa 32 divided by 32 equals 1 times 3 equals 3. So, i-minus ko po siya sa 20/32 minus 3/32. Ang sagot ko po ay 17/32. Okay, very good. So, tama po yung sagot niya. 17/32. And 17/32 ay naka-lowest term na siya kasi wala na siyang common factor. So, okay, that's it. Meron pa ba? Gusto mo pa ng mag-solve pa? Mag-proceed na lang ako sa assignment ko pa. Sige. Pag-proceed mo na ka na sa assignment, sigurado masasagutan mo na yung assignment mo kasi nasagutan mo na ito. Then, ipacheck mo sa akin mamaya kung correct yung assignment mo. Ha? Opo. Okay. That's all. God bless.